Scary or nakakatakot, iyan ang mensaheng iniwan ni Chris McCalla sa media sakaling makuha niya umano ang kanyang rhythm sa laro ng TNT versus Meralco. Aminado naman si Coach Cheng na nasa kanila na ang Momentum versus Ginebra papasok sa Game 5 ng semis at bakbakang Alfrancis Chu at Coach Cheng Giao may paalala ang pamunuan ng PBA. Tutukan po natin ang lahat ng yan pero bago yan, pag-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Tuluyan ang nagsalita si Chris McCalla matapos ang pagkabigo ng TNT tropang 5G sa Meralco sa Game 4. Ayon sa kanya, delikado siyang player sakaling makuha niya ang kanyang rhythm sa bakbakan kasama ang grupo ni Coach Chot Reyes. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si CMAC sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Hinahanap ko pa rin kasi yung tamang timpla ng laro ko dyan. Pero kapag naka-adjust na ako, mahirap na kaming pigilan. Natalo kami ngayon kaya mabalik kami sa ensayo. Ayusin ang mga bagay na kailangan namin ayusin at titingnan kung anong mas epektibong gumagana para sa amin. Pagbalik namin sa Biyernes, basketball lang iisipin namin. Yun lang, kailangan namin bumalik at kunin yung panalo. Best of 3 na lang ang serye na to ngayon. So maganda yung mensahe ni Chris kasi nga hindi siya naghahanap ng dahilan sa pagkatalo. Inamin niya na hinahanap pa niya yung rhythm ng laro niya matapos ang halos 2 linggo na hindi siya nakapaglaro bago sumama agad sa semis dito sa PBA sa TNT, di ba? At kung tutuusin mga ka-playoffs, ramdam naman yun sa Game 4 Nakagawa siya ng 24 points at 9 rebounds. Pero marami pa ring tira ang hindi pumasok at may mga pagkakataon kasi na hindi pa pulido yung chemistry niya dito sa kanyang mga kasama. Para sa TNT, magandang senyales na naka 24 points siya kahit hindi pa umano 100% or 100% ng timing at condition niya. Ang mas mahalagang point siguro sa sinabi niya is yung kumpiyansa niya na once I get going, it will be scary. Hindi ito yabang kung hindi paniniwala sa sarili niya yan. Tandaan natin si Chris dumating lang siya bilang emergency replacement ni Bolbol at 2 ensayo pa lang halos ang kasama niya sa TNT bago ang Game 4. Kaya para sa kanya habang tumatagal ang serye, mas lalo niyang mauunawaan ang sistema ni Coach Chot Reyes at mas magiging komportable siya sa mga galaw ni na RR Pugoy, Calvin Optana, Jordan Heading, Ray ng Batak at iba pa ng mga kasama niya. Sa tingin ko mga playoffs, malaking susi sa Game 5 yung adjustment ni Chris. Kung maitaas niya yung kanyang shooting percentage at mas maging agresibo sa laro, delikado talaga Meralco dyan. Pero hindi rin basta-basta ang Bulls kasi nga mukhang nagkaroon sila ng panabagong sigla matapos may pasok si Patrick Gardner. Kaya para sa akin, ang Game 5, hindi na tungkol sa imports lang yan. Ang tanong ngayon mga ka-playoffs is kung sino ang mas makakatanggap ng suporta mula sa locals. Kung mag-step up ulit sila Pugoy, si Optana at ng Batak, habang mas gumaganda yung laro ni Chris, may malaking tsansa ang TNT na mabawi yung momentum. Pero kung magpapatuloy ang disiplina at depensa ng Meralco, posible rin sila yung makakuha ng napakahalagang 3-2 na abante sa serye. Ang malinaw lang sa ngayon mga playoffs, ibang TNT team pa ang posibleng makita ng Meralco ngayong gabi kumpara sa team na natalo sa Game 4. Kung delikado si Chris McCalla sakaling makuha niya ang rhythm sa bakbakan, inamin naman ni Coach Cheng Giao na nasa kanilang Momentum versus Ginebra. Sa sinabi niyang best of 3 na lang ang serye, naniniwala siyang 50% ang chance na pumasok sa finals ang mananalo sa Game 5. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Coach Cheng sa report ni Jonas Terrado na Inquirer. Kapag galing ka sa panalo, dala mo yung momentum at kumpiyansa. Ngayon, parang best of 3 na lang ang serye. At sa best of 3, ang mananalo sa unang laro, magkakaroon ng higit na 50% chance na makuha yung serye. Kaya para sa akin, ang pinakamahalagang laro na kailangan mapanalunan is itong laban sa Biyernes. So may point dito si Coach Cheng at halata rin na may kumpiyansa siya matapos may tabla ng rain or shine ang serye sa 2-2, di ba? Hindi naman ito kumpiyansang mayabang. Kung hindi, kumpiyansa na bunga ng nakita niyang kayang tapatan ng kanyang kupunan ng Barangay Ginebra. 2 beses na nilang napatunayang kaya nilang manalo laban sa mas mabigat na papel na kalaban. Kaya natural lang na maramdaman ni Coach Cheng na malaking pagkakataon ng Game 5. So sa tingin ko mga ka-playoffs, ang gustong mangyari ni Coach Cheng sa Game 5, pareho pa rin. Mataas ang tempo, maraming transition opportunities at tuloy-tuloy na pressure sa ball handlers ng Barangay Ginebra. Kapag naging mabilis ang laro, mas napapakinabangan niya yung lalim ng bench ng rain or shine. Napatunayan na rin sa Game 4 na kapag napuwersa nilang maghabol at magmadali etong Barangay Ginebra, nagkakaroon ng turnovers at nawawala yung rhythm ng triangle offense. Malaking susi rin kung makakakuha ulit sila ng malaking contribution mula sa role players tulad ni Gian Mamuyak, Christian Manaytay at iba pang players sa bench. Para naman kay coach team, sa tingin ko mga ka-playoffs, ang pinakamahalagang adjustment is kontrolin yung bilis ng laro.
Ilang beses na niyang inamin na ayaw niyang maging run and gun yung laban kasi nga doon lumalakas yung rain or shine. Posibleng mas makita natin ang mas mabagal at mas organisadong opensa ng Barangay Ginebra ngayong gabi. Mas maraming set plays para kila Justin Brownlee at RJ Barrientos at mas malawak na paggamit ng bench para hindi mapagod ang mga pangunahing players niya dyan. Kung makokontrol ng Barangay Ginebra ang tempo at maibabalik ang kanilang 3-point shooting, may magandang chance silang mabawi yung kalamangan dyan dito sa serye. Pero kung muling maging takbuhan at energy game yung laban, maaaring pabor na naman yan sa rain or shine. Sa madaling salita mga ka-playoffs, parang chess match na yan sa pagitan nila Coach Cheng at Coach Team. Ang Game 5 ay hindi lang laban sa talent kung hindi laban ng adjustments. At kadalasan sa best of 3 scenario, ang mananalo sa Game 5, yung tunay na magkakaroon ng psychological edge papunta sa pagtatapos ng serye. Bunga naman ang matindi sagutan ni Coach Yang Giao at Team Governor Alfrancis Chua ng Barangay Ginebra. Usap-usapan ngayon kung allowed ba si Chua sa bench. Ang nasabing issue ay kaagad tinuldukan ni PBA Chairman Ricky Vargas. Paliwanag niya, hindi ipinagbabawal ang katulad ni Chua na maupo sa bench ng kanyang team. Narito ang kanyang paliwanag. Tutukan natin si PBA Chairman Ricky Vargas sa report ng PhilStar. Para mailagay sa tamang perspective, hindi ipinagbabawal sa mga gobernador ng kupunan na umupo sa bench. Gayunman, may malinaw na mga patakaran tungkol sa tamang asal at wastong pag-uugali para sa mga players, coaches, at lahat ng nasa bench at sakop din ng mga patakarang ito yung mga gobernador ng kupunan. Mahalaga na ang mga patakarang ito ay naipatutupad ng patas ng mga game officials at technical officials habang nagbibigay ng sapat na consideration para maipahayag ng mga nasa bench ang kanilang saloobin tungkol sa mga tingin nilang hindi patas na tawag ng referee. Basta ito ay ginagawa ng maayos pero may paggalang alinsunod sa diwa at layunin ng mga patakaran. Okay, so sa tingin natin, balanse at patas na naging pahayag ni PBA Chairman Ricky Vargas. Hindi niya kinampihan si Yang Giao o si Alfrancis Chua. Ang malinaw na sinabi niya is legal at pinapayagan naman talagang umupo sa bench yung isang team governor. Sa katunayan, ayon din kay PBA Commissioner Willie Marcial, matagal nang ginagawa yan sa PBA. Kaya kung ang usapan is kung may karapatan bang nasa bench si Chua, ang sagot is oo, meron. Pero ang mas mahalagang point ni Vargas is hindi kung sino ang pwedeng umupo sa bench, kung hindi kung paano dapat kumilos ang lahat ng nandun. Ibig sabihin, coachman, player, assistant coach, governor, o team official, pare-pareho silang sakop ng rules ng liga tungkol sa tamang asal at paggalang sa mga opisyal ng laro. Dito pumapasok ang sentro na naging issue ni na Coach Cheng at Chua. Nang akusahan ni Coach Cheng si Chua ng pang-i-intimidate sa referees na sagutin naman siya ni Chua, lumayo na ang usapan sa basketball at napunta na sa personal na manggaan, di ba? Kaya tila ang mensahe ni Vargas is simple lang yan. Pwedeng magreklamo, pwedeng ipahayag ang saloobin sa tawag ng referee, pero dapat nasa loob pa rin ng limitasyon ng respeto at tamang asal. So guys, maraming salamat.